Kabanata 6, Mundo ng Kamatayan. Paggising ng SSS rank na talento. Sakto. Sapat na sa akin itong mga materyales na ito. Ang level 3 novice wooden house, kapag hindi natutulog. Ang bilis ng pagbawi ng espiritual na enerhiya at lakas isip ay 5 beses. Kapag natutulog, ang bilis ng pagbawi ay 6 na beses. Kahit 3 araw pa lang ang nakalipas sa mundong ito ng pagpatay. Pakiramdam ko ay matagal na akong hindi nakakaranas ng ganitong kasiyahan. May 74 na oras pa para sa aktibidad ng kompetisyon sa Nayon. Sapat pa ang 4 na araw. Kung hindi ako makaka-level up sa level 3, hindi ko makukuha ang gantimpala mula sa kompetisyon ng Nayon. At hindi ko rin makakaharap ang tagaparusa ng langit. Kung makakakuha lang sana ako ng mas maraming paraan para, mas mabuti sana. Kamusta, Pinuno? Ako ang customer service ng SATA. Binabati kita, Pinuno, sa pagkakamit ng isang pagkakataon para sa dobleng gantimpala. Dobleng gantimpala, paano? Tama po, minamahal na hepe ng Nayon. Ang hirap ng pag-level up ng Nayon ay not-able. Kung mananalo pa rin sa kompetisyon ng Nayon, ang gantimpala ay dodoblehin. Gantimpala sa Nayon, 2,000 attribute points. Gantimpala sa mga taga-Nayon, 1,000 attribute points. Mayroon kang 10 minuto para mag-isip at gumawa ng desisyon. Ang mga kondisyon para sa pag-level up ay napakaluho na. Ang altar ng tagapagtanggol para sa pagtatatag ng Nayon ay nangangailangan ng dobleng materyales. Hindi pa alam ang mga materyales para sa pagtatatag. Sa kasalukuyan, hindi pa alam kung anong mga materyales at kondisyon ang kailangan para sa altar ng tagapagtanggol. Kung aabutin ito ng 1 o 2 araw, ang natitirang oras para mag-level up sa level 3 ay hindi na magiging marami. Ang pagkakataong ito ay napakabihira. Kung magtatagumpay, hindi na kailangang mag-alala si Qin Feng tungkol sa problema ng heavenly punishment. Ano sa tingin ninyo, mga kapatid? Hepe ng Nayon Qin. Ang narating natin ngayon ay dahil lahat sa iyo, Boss Qin. Siyempre, kung ano ang gusto ni Boss Qin, iyon din ang gagawin namin. Kung wala si Boss Qin, malamang patay na kaming lahat. Naniniwala ako sa kanya. Sumasang-ayon akong harapin ang hamon. Sa sandaling sumang-ayon si Qin Feng. Bawat linggo na siya ay nagal level up. Makakatanggap siya ng dobleng gantimpala mula sa banal na daan. Sa sandaling ito, nanalo na si Qin Feng sa kompetisyon. Kaya nad-obol ang gantimpala. Ang Nayong Longyan ay umabot na sa level 2. Nagbago ang mga kondisyon. Ang bilang ng mga residente ay dapat umabot sa 1,000 o higit pa. Ang bahay ng hepe ng Nayon ay dapat umabot sa level 3. Ang bilang ng level 1 na mga bahay na gawa sa kahoy sa Nayon ay dapat umabot sa 700 o higit pa. Ang bilang ng level 2 na mga bahay na gawa sa kahoy sa Nayon ay dapat umabot sa 100 o higit pa. Ang bilang ng mga level 10 na propesyonal sa Nayon ay dapat umabot sa 40 o higit pa. Paalala, pagkatapos makumpleto ang mga kondisyon sa itaas, saka lamang mabubuksan ang altar ng tagapagtanggol ng Nayon. Patay na, lagot na ang Nayong Longyan natin. Ano ba yung pinagsasabi mong kalokohan? Hepe, tingnan mo ang unang kondisyon. Ang populasyon ng ating Nayon ay dapat umabot sa 1,000 katao. Pero tayo ay mayroon lamang 937 katao. Baka naman sa pagkakataong ito, talagang lagot na ang Nayong Longyan. 1,000 katao. Saan tayo kukuha niyan ngayon? Kung hindi sapat ang populasyon, kahit makumpleto pa ang ibang kondisyon, wala pa ring silbi. Ano nang gagawin natin ngayon? Huwag kayong mag-alala, mga kasama. Ginagawa ko ang isang misyon para buksan ang S-rank na mapa. Pagkatapos makumpleto, mabubuksan ang selyo patungo sa mas malawak na mundo, para makapag-recruit ng mga taga-Nayon at malutas ang maliit na problemang ito. Ayon sa impormasyon, pagkatapos makumpleto ang misyong ito, mabubuksan ang mapa, at mahahanap ang banal na templo ng Van Tuong. Sa loob ng transmission array doon, maaaring pumunta sa itinalagang Xin Shokon, Novice Village, para mag-recruit ng mga taga-Nayon. Napakaganda, mayroon pang 70 na taga-Nayon sa Nayon BLG. Kung mare-recruit natin sila, maganda iyon. Kung mare-recruit natin sila rito, makakapagpatuloy silang mabuhay, at makukumpleto rin natin ang misyon. Huwag kang mag-alala,
Mas mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa kamag-anak na malayo. Gagawin ko ang lahat para ma-recruit sila. Mga kasama, ang misyong ito ay may mataas na antas ng kahirapan. Nais kong hatiin ang mga gawain sa inyo. Tiyak na pauunlarin natin ang nayon. Simulan ang labanan sa buong nayon. Pabilisin ang pagkumpleto ng misyon. Narinig ko si Hepe. Walang duda. Sundin ang utos. Si Hepe ng Nayon Chinfeng ay nag-activate ng sistema ng pagsubaybay sa nayon. Maaaring suriin ang lokasyon ng mga taga-nayon anumang oras. Sistema ng voice command, si Hepe ng Nayon Chinfeng ay nag-activate ng voice tracking mode. Maaaring suriin ang lokasyon ng mga taga-nayon anumang oras. Ito ang managerial at control authority pagkatapos umangat ang nayon sa level 2. Para magtayo ng level 1 at level 2 na mga bahay na gawa sa kahoy. Kailangan ng maraming kahoy at bato. Mula ngayon, lahat ng nasa ibaba ng level 40 ay pumunta sa pagmimina ng bato. Si Long magdala ka ng 10 tao sa Tiger Tooth Mountain sa kanluran ng Kapatagan. Si Liuli at Luke. Doon ay may iron ore. Mula unang hanggang ika-4 na baitang. Ang pangunahing gawain ay ang mabilis na pag-abot sa level 10. Si Long Ye at Tan Lang. Kayo ang pansamantalang mamahala sa mga energy stone. Ang iba ay hindi dapat makialam. Ang level 2 Novice Wooden House ay mayroon ding Ice Soul Stone. Inilagay ko na ito sa bodega. Kumuha kayo ayon sa inyong pangangailangan. Si Hepe ng Nayon Chinfeng ay nag-ambag ng 100 Ice Soul Stones sa Nayong Longyen. Nakakuha ng 2,000 contribution points. Sa loob ng 2 araw, dapat nating may angat ang Nayong Longyen sa level 2. Sige, gamit ang ganitong lakas pandigma. Tiyak na walang problema sa pagharap sa Womowang. Sayang lang at level 1 pa lang ang gamit. Mahirap makabuo ng sapat na bilang ng mga ganitong silver chest. Ginamit ang treasure chest synthesis. Matagumpay na na-synthesize ang golden treasure chest. 2 synthesis ng treasure chest ang nagtagumpay. Binabati kita sa pagkakamit ng black gold treasure chest. Tagumpay. Binuksan ang treasure chest. Tagumpay. Nakuha ang level 5 god tier item. Ang maitim na baluti ng banal na daan. Maitim na baluti ng banal na daan, attack power dagdag 300, strength dagdag 100, speed dagdag 300, armor penetration dagdag 100%. Damage reduction dagdag 100%. Ultimate strength of darkness dagdag 100%. Taglay ang banal na baluting ito. Para na akong may pakpak na tulad ng tigre. Womowang. Paparating na ako. Ginamit ang return scroll. Luohong Lian, Spirit Flower Grade 4. Pagkatapos mamatay ang Wofeng, Fire Phoenix. Isang bahagi ng dugo nito ay naging Luo. Ang Wofeng ay isa sa mga inapo ng Zukei, Vermilion Bird, na may direktang lahi. Naglalaman ito ng malaking bahagi ng asensya ng dugo ng Zukei. May tao rito. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Alam kong hindi mataas ang aking antas ng lahi. Pero maaari mo ba akong tingnan kahit saglit? Sayang at masyado pang mahina ang sisiw ngayon. Mamamatay ito sa isang magaan na hampas lang. Laging sinisisi ng mga tao sa tribo ko na hindi sapat ang laki ng dibdib ko. Gusto nila akong patayin. Napakaingay nila kaya pinatay ko silang lahat. Lahat sila. Tapos, sinabi sa akin ng banal na daan na hindi pwedeng ganito na lang palagi. Kaya pinatira niya ako rito. Binigyan pa niya ako ng pangalan. Tinawag akong Womowang. Kailan pa siya dumating? Sobrang interesado ako sa iyo. Isang maliit na tao mula sa isang maliit na mundo ay nagawang maging emperor level sa maikling panahon. Pasensya na. Pasensya na. Hindi ko inaasahang ganyan kapalakay na. Ano ang ibig mong sabihin sa maliit na mundo? Naaalala ko noong nakilala ko ang mommy na iyon. Galing siya sa isang intermediate world. Ibig sabihin ba nito ay nahahati pa ang mundong ito sa malaki? Maliit, at katamtamang laki ng mga mundo. At saka, mukhang mas malalakas ang mga tao sa intermediate world. Bakit mo pa tinatanong? Kahit malaman mo, wala namang magandang may dudulot iyon sa iyo. Hindi na kita kakausapin. Kailangan ko nang simulan ang aking tungkulin. Lulai Ho, Mutated. Level 18, Emperor Level. Combat Power, 37 star. Attributes, Berserk, Bloodthirsty. Ang combat power niya ay 37 star lang. Talagang minamaliit mo ako.
Pinatay ang Lulaiho, mutated. Tagumpay. Nakakuha ng 4,100 energy points. Nahulog ang Lulay Fire. Reputasyon dagdag 3. Ano ang gamit ng nahulog na Lulay Fire? Magaling. Magaling. Hayaan mong subukan ko ang kaalaman ko. Tingnan natin kung gaano kalakas ang isang level 15 novice Great Emperor na tulad mo. Ganitong aura. Iyon na nga. Paalala, ang target ay ang demonyong bulkan. Isang halimaw na tagapagtanggol ng hardin na lumabas mula sa lava. Pagkatapos talunin ni Xiao Luan ang Volcanic Demon King, binuksan ang mata ng tunay na pananaw. Combat Power, 1 star. May tsansa akong manalo. WoNG Yumawang, Hellfire Demon King. Emperor Level. Character, WoNG Yumawang. Emperor Level. Level 17. Combat Power, 1 star. Attributes, Domain. Immortal. Mamatay ka na. Aba, hindi pa rin patay. May kaunting galing. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakatagal. Volcanic Rock Giant. Ang kontroladong skill ng Womowang. Hanggat hindi napipigilan ang kilos ng Womowang, maaaring mapigilan ng Volcanic Rock Giant. Masyadong mapanganib dito. Ikaw muna ang tumakas. Guro, unahin mong pigilan ang Womowang. Guro, ayos lang ako. Hindi mo siya kalaban. Tumakas ka na agad sa ligtas na lugar. Nasugatan ng Volcanic Rock Giant. Ikaw mismo ay masasaktan din. Kung gayon, laro na to. Sister Phoenix, nagsisimula na akong mainis sa iyo. Guro, nasaan ka? Ang katawan ay kayang labanan ng tuloy-tuloy na atake ng level 5 na armas. Gaano katindi ang tigas ng balat na ito? Ang agwat sa combat power ay kaunti lang. Bakit napakahirap? Tiyak na mayroon akong nakaligtaan. Kailangan kong mahanap agad ang kanyang kahinaan. Siya ay isang malakas na sandata. Sana ay mayroon din ako. Nako, hindi ako marunong makipag-away. Pero sapat na ang nilero ko. Tapusin na natin ito. Tao, salubungin mo ang iyong impyerno. Diyan, sa itaas, magandang pagkakataon. Isang Emperor level na may 100 star combat power. Ganoon lang pala, walang alam na hanggal. Akala mo ba kapag umabot na sa 100 star ang combat power? Iyon na ang tunay na Earth rank. Kung ang combat power ay umabot sa 100 star pero hindi ito sa pamamagitan ng Sacred Martial Trial para baguhin ng banal na daan ang katawan, iyon ay maaari lamang maging peak human rank. Ang tunay na Earth rank ay hindi sa pamamagitan ng Sacred Martial Trial para baguhin ng banal na daan ang katawan para maging Earth rank. Human rank. Mukhang nagkamali siya ng pagkaunawa. Akala niya ang Emperor level na sinasabi ko ay Earth rank. Saktong pagkakataon ito para makakuha ng impormasyon tungkol sa Earth rank mula sa kanya. Ang tunay na Earth rank expert. Kahit na 100 star lang ang combat power, kayang-kaya kang durugin gamit lang ang kamay. Kung gayon, hindi ka pa pala isang tunay na Earth rank expert. Sa pagitan mo at ng tagaparusa ng langit, ganoon kalaki ang agwat. Itigil mo na yang mga kalkulasyon mo. Huwag mong isipin na makakakuha ka ng impormasyon mula sa akin. Base sa sitwasyon ng Nayong Longyen. Kahit na makuha mo pa ang altar ng tagapagtanggol, isa ka lang pekeng Earth rank. Walang sino man ang makakapagligtas sa iyo. Isang grupo ng basura. Hindi na kailangan pang lumabas ang tagaparusa ng langit. Ngayon pa lang, pupuksain na kita. Ang pagmamaliit ni Womowang. Ibig sabihin, sa hinaharap, ang hirap ng heavenly punishment para sa Nayong Longyen ay tiyak na tataas. Kailangan ko siyang matalo agad. Buksan ang mapa. Mula human rank hanggang Earth rank ay isang malaking pagbabago. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi kayang labanan ng human rank ang Earth rank. Kapag ang combat power ay umabot na sa 136 na star, maaaring labanan ng human rank ang Earth rank na may 100 star. Ang combat power ng taong ito ay halatang hindi pa umaabot sa 136 na star, pero ang ataking ito niya ay napakalapit sa isang half-Earth rank expert. Kung magpapatuloy akong makipaglaro, baka matalo ako rito. Kailangan kong gamitin ang lahat ng lakas ko sa isang atake para matalo siya. Itong sumpa na naman. Volcanic Rock Giant. Patayin mo siya. Ang skill na nagamit na ay walang silbi. Ganoon ba? Iniisip mo bang ang kilos ng Volcanic Rock Giant ay kasabay ng utos ko? Hindi. Kaya niyang kumilos ng mag-isa. Dahil wala siyang utak, puro braso lang ang ginagamit. Kung saan-saan sumusugod.
Ginugulo ang lugar na ito. Naiinis ako kaya hindi ko na siya pinapansin. Mabuti na lang at matagal na kaming magkasama. Kaya naiintindihan na niya ang sinasabi ko. Paminsan-minsan, kapag hindi ko siya pinapansin, kaya rin niyang patayin ang kalaban. Nagpabeya ako. Sa mundong ito ng patayan at duguan, hindi dapat mag-isip ng dekahon. Hindi bale, may isa pa akong pagkakataon. Hanggat ang long distance movement technique at healing technique ay mabilis. Ang pinsalang ito ay, hindi talaga marinig. Magagalit na ako. Guro, ililigtas kita. Patay na ba ako? Ang tama sa tiyan. Ang suntok ng Emperor level na halimaw ay masyadong malakas. Kailangan ko pa ng kaunting oras para makabawi ang katawan. Pero ngayon, maaari na akong bumalik sa bahay na gawa sa kahoy para magpagaling ng lakas. Hindi tama. Kung pati siya ay hindi ko matalo, paano ko mapoprotektahan ang Nayong Longyen? Hindi ako pwedeng umalis. Hindi ako pwedeng tumakas. Dala-dala ko ang responsibilidad para sa mahigit 900 buhay. 900 buhay. Bumangon ka. Lumaban ka. Kailangan kong lumaban. Laban. Hindi ako pwedeng bumagsak. Kahit na nasusunog na ang katawan sa enerhiya. Bumangon pa rin. Nakakatakot na determinasyon. Ang survival instinct ng guro ay nasa harap niya. Tanga ka ba? Illusionary Binding Art. Anong klaseng demonyo ito? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Ito ay tinatawag na Illusionary Binding Art. Paano kita hahayaang makatakas? Pinatay ang Womowang, level 19. Emperor level. Tagumpay. Nakakuha ng 3,000 energy points. Nakakuha ng 9 na reputasyon points. Nahulog ang 300 judgment value. Nahulog ang mission item, puso ng hari ng apoy. Reputasyon, nasira ang 100. Combat power, nasira ang 100. Nakuha ang titulo, Novice Benevolent Ruler. Ang mga stats ng strength, agility, spirit, at constitution ay tumaas ng 80 puntos bawat isa. Nanalo tayo. Guro, impyernong makalangit na apoy. Sinunog ang volcanic rock giant. Tagumpay. Nakakuha ng 970 energy points. Guro, ang galing mo. Ikaw ang Diyos namin. Guro, anong nangyari sa iyo? Binabati kita. Ang iyong combat power ay umabot na sa 100 star. Nakakuha ka ng kwalipikasyon para sa Sacred Martial Trial. Ang Sacred Martial Trial ang ayaw sabihin ni Womowang kanina. Paano sumali sa Sacred Martial Trial? Pumunta sa banal na templo ng Van Tuong ng dakilang mundo at pumasok sa bulwagan ng banal na martial. Doon maaaring sumali sa Sacred Martial Trial. Sa Sacred Martial Trial, ang kalahok ay makakatanggap ng kapangyarihan ng banal na daan para baguhin ang katawan. Makakamit ang titulo ng Earth Rank Expert. Ang Sacred Martial Trial ay magbibigay ng rating batay sa performance ng kalahok. Kung mas mataas ang rating, mas malaki ang pagpapalakas mula sa banal na daan. At mas marami rin ang benepisyo. Ang customer service ng SATA ay nagmumungkahi na ang kalahok ay dapat magkaroon ng matibay na pundasyon para mapataas ang lakas. Kung gayon, kung gusto kong makakuha ng mataas na rating sa Sacred Martial Trial, dapat kong i-level up ang Nayong Longyen sa level 2 village. Makakuha ng malaking bilang ng attribute rewards. Ginamit ang rejuvenation technique. Tagumpay. Bukod sa paraang ito, may iba pa bang paraan para mapataas ang lakas? Abiso BLG. 10. Ang taga-Nayong si Longyen ay umangat na sa level 2 na bahay na gawa sa kahoy. Nakatanggap ng biyaya mula sa banal na daan. Nakakuha ng 100 attribute points. Ang combat power ni Longyen ay umabot na sa 36 na star, nakatanggap ng gantimpalang 10 attribute points. Ano iyon kanina? Kapag nag-level up ang taga-Nayon, ako rin ay makakakuha ng gantimpala. Sa Human Rank Combat Power Stage, bawat beses na ang isang ordinaryong residente ay makalagpas sa isang tiyak na antas, ang hepe ng Nayon ay makakatanggap din ng kaukulang attribute rewards. Kapag ang combat power ng taga-Nayon ay lumagpas sa 36 na star, ang hepe ng Nayon ay makakatanggap ng gantimpalang 10 attribute points. Kapag ang combat power ng taga-Nayon ay lumagpas sa 50 star, ang hepe ng Nayon ay makakatanggap ng gantimpalang 20 attribute points. At iba pa, naiintindihan ko na, ang pagiging hepe ng Nayon pala ay may ganitong benepisyo. Sa kasalukuyan, mayroon akong 937 na taga-Nayon.
Kung bawat isa sa kanila ay makalagpas sa 36 na star combat power. Iyon ay 9,370 attribute points. Kung mayroon akong 100,000, 1,000,000, o 10 milyong, kahit 1 bilyong taga-nayon, edi dirdiretso na akong magiging Diyos. Hinihiling ko kay Hepe ng Nayon Chinfeng na bumalik sa realidad at bumaba sa lupa. Huwag masyadong mangarap, ha? Kung gusto kong makakuha ng suporta mula sa mga taga-nayon, kailangan kong pabilisin ang kanilang pag-level up. Kaya, ibibigay ko ang 5 piraso ng Hell Mountain Armor. Ang patunay ng spirit. Ginamit ang patunay ng spirit. Nakakuha ng reputasyon. Kapag may reputasyon, magkakaroon ng titulo. At ang titulo naman ay magdadala ng attribute point rewards. Ibibigay ko rin ang malaking bilang ng Ice Soul Stones. Pagkatapos makamit ang sapat na kondisyon, maaaring ay upgrade ang mga bahay na gawa sa kahoy. Kapag na-upgrade ang mga bahay, kasabay nito ay makakatanggap din ng attribute point rewards. At tataas din ang lakas. Sinipsip ang Womowang, na naging dahilan para ang fire talent ay umangat sa level 4. Ang Hellfire mission ay naging Hell Heavenly Flame level 4. Womowang, item. Level 4. Attack power dagdag 100, penetration dagdag 100%. Armor dagdag 50%. Fire damage increase dagdag 50%. Feng Chi Blade, God tier, attack power dagdag 100, attack speed dagdag 100%. Armor dagdag 100%. True damage dagdag 100%. Lahat ng maaaring i-trade na item ay ibinenta na. Sana ay may mapalit akong magagamit. Ang Wolingzi sa loob nyon. Ang Luohong Lian ay nakuha na ni Xiao Luan. Akala ko ay makakapagpa-level up ito kay Xiao Luan. Pero sa hitsura nito, mukhang nag-iisip lang ako ng sobra. Sa ngayon, halos sapat na ang nasipsip na halimaw. Naglabas ng anunsyo para sa pagkuha ng mutated beasts. Ang epekto ay hindi gaanong maganda. Ang walang katapusang pagsipsip ang aking pinakamalaking sandata. Kung hindi ako makakasipsip, malilimitahan ng husto ang aking lakas. Ang aking lakas, sa anumang aspeto, ay kailangang mabilis na mapataas sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga halimaw. Maliit na tao, hindi alam ang lakas ng force field. Mamatay ka na. Isang lion roar lang naman. Hindi nito mapipigilan ang mandirigma ng aking bansang hilagang oso. Magandang araw. Mga Ginoo at Binibini, ako si Ginoong Niyaw. 3 oras na akong nakaupo sa nayon. Kung mas matagal, mas malaki ang tsansa ng tagumpay. Si Ginoong Niyaw ang pangalawang pinakamalakas sa ating unang distrito. Kaunti lang ang pagkakaiba kay Chinfeng. Pagkatapos makumpleto ni Ginoong Niyaw ang misyon, madali na tayong makakakuha ng energy stones. Masyadong mahal ang energy stones ng Nayong Longyen. Hindi ko kayang bumili ng ganoon kamahal na energy stones. Pagkatapos manalo ang Nayon BLG. 4. Makikipag-trade tayo sa Nayon BLG. 4. Pagpalain nawa si Ginoong Niyaw. Tiyak na magtatagumpay siya. Hepe ng Nayon. Ang kanyang lakas ay hindi masama. Ngunit ang maitim na espiritong mangangabayo at ang maitim na espirito ay hindi ganoon kadaling harapin. Mukhang ang negosyo ng energy stones ay hindi na maaaring ituloy pansamantala. Ano naman ang mahirap doon? Binuksan ang mata ng tunay na pananaw. Tao, tagapagtanggol ng ipinagbabawal na lupa, mutated. Level 20. Rating, 52 star. Attributes, tagapagtanggol ng ipinagbabawal na lupa. Hindi natatakot sa kamatayan. Magaling sa malayo ang labanan. Kasaysayan, mula sa isang maliit na mundo ng mga immortal. Napatay sa huling Great War of Myriad Worlds. Pagkatapos ay binuhay muli ng banal na daan. Naging tagapagtanggol ng ipinagbabawal na lupa ng unang distrito. Ang huling Great War of Myriad Worlds. Hindi kaya sa hinaharap ay magkakaroon din ng Great War of Myriad Worlds. Ang mga tao mula sa maliit na mundo ng mga immortal ay mayroon palang ganitong lakas. Habang dumarami ang mga taong nakikilala ko, dumarami rin ang aking mga tanong at pagdududa. Para masagot ang mga ito, hindi ako pwedeng tumigil sa pag-level up para maghanap ng mga sagot. Pinatay ang tagapagtanggol ng ipinagbabawal na lupa, mutated. Tagumpay. Nakakuha ng 5,000 energy points. Nakakuha ng judgment value. Anong nangyayari? Ang amoy ng dugo ay masyadong matapang.
Umaabot hanggang sa kampo. Kamusta? Qin Feng. Ako si Shen Shou. Tagapagtanggol ng ipinagbabawal na lupa. Emperor level. Level 20. Combat power, 109 na star. Talento, Metal Element Mastery Level 4. Earth Element Mastery Level 4. Wind Element Control Level Emperor. Thunder Element Control Level Emperor. Kasaysayan, isang Dragon Slayer mula sa gitnang mundo ng mga immortal. Namatay sa isang labanan ng pagpatay sa dragon. Kilala mo ako. 109 na star. Nararamdaman kong kaya ko siyang talunin. Pero kung sabay-sabay silang aatake, kahit na isa laban sa 1,000, hindi ko matatapos ang laban ng ganito kabilis. Lalo na't mayroon pang 100 star expert dito. Lagi kitang inoobserbahan. Mula sa simula, noong kaya mo lang manghuli ng mga daga na kumakain ng mga higanteng ipis. Hanggang sa napatay mo ang masasamang mommy na mas malakas sa iyo ng maraming beses. At nanalo ka pa sa entablado ng mga eksperto. Bawat beses na malagay ka sa bingit ng kamatayan, naglalabas ka ng lakas na labis kong hinahangaan. Ikaw ang pinaka-espesyal na eksperto na nakilala ko sa loob ng mahigit 1,000 taon. Hanggang ngayon, nagpasya ako, papatayin kita. Sige, parang apoy pero hindi. Ang malamig na hangin ay kayang sunugin ang lahat ng bagay sa mundo. Mukhang ito na ang impyernong makalangit na apoy. Sige na. Ang galing. Hindi lang naiwasan ang lahat ng atake ko, kundi na kaya pa akong atakihin. Hindi ko masyadong pinansin. Masyado kitang minamaliit kaya na-atake mo ako. Walang tunog ng anunsyo. Mukhang mabubuhay ka ulit. Ayos lang. Ayos lang. Ang fighting spirit ay bumaba na rin. Wala talagang focus. Kung nabuhay pa ako sa saksak mong iyon, tiyak na lalabanan kita ng patas. Anong pinagsasabi mo? Kung hindi kita mapatay sa 1 beses, papatayin kita ulit. Iyon lang. Wow! Ang dami ng Longzhuo, Dragon Blood Fruit, na ito. Kung bibilhin ko lahat, sinipsip ang enerhiya ng Longzhuo. Tagumpay. Ang dugo ng dragon sa katawan ay nagising. Ang lakas ng dugo ng dragon ay nagising. Ang Longzhuo ay may epekto ng pag-activate ng bloodline talent. Kung mas marami kang kakainin, mas tataas ang konsentrasyon ng dugo ng dragon sa katawan. At kapag ang konsentrasyon ng dugo ng dragon ay umabot na sa 30%, magkakaroon ng pagkakataon na magising ang natatanging skill. Bata, kumain ka pa ng marami. Marami pa rito. May problema ka bang gustong itanong sa akin? Tungkol sa Sacred Martial Trial. Gaano karami ang alam mo? Ang Sacred Martial Trial ay ipinagkaloob ng banal na daan. Ang mga kalahok sa Sacred Martial Trial ay maaaring baguhin ng banal na daan ang kanilang katawan. Ang rating sa Sacred Martial Trial ay nahahati sa 5 antas, low grade, mid grade, high grade, peak grade, at god grade. Kahit na 5 antas, sa katotohanan, mahigit 99.9% ng mga tao ay low grade. Ang mid grade ay 0.1% lang ang nakakaabot. Kung gayon, paano naman ang high grade? Isa sa 1 bilyon. Noong taong iyon, sa gitnang mundo ng mga immortal, may 1 bilyong tao ang pumunta rito. Sa huli, ang mga nakakuha ng high grade ay hindi umabot sa 10 tao. Kahit na makuha pa ang titulo ng Genius Novus Benevolent Ruler sa Novus Trial, napakakaunti pa rin ang makakaabot sa high grade rating. Paano naman ang peak grade? Bata, malaki ang ambisyon mo. Ang peak grade. Iyon ay tsansang isa sa 100 bilyon. Kahit sa dakilang mundo, napakahirap makakita ng isa. At ang god grade, sa alamat, hindi pa kailanman nagkaroon. Nakakita na ako ng isang high grade novice. Noong level 20 siya, ang combat power niya ay 280 star. Sumali siya sa Sacred Martial Trial. Sayang lang at kulang pa rin ng kaunti. Kaya, sa tingin ko, kailangan ay level 20 na may combat power na umaabot sa 300 star para magkaroon ng pag-asa na maging peak grade. Ganoon pala, ang kasalukuyang combat power ko ay masyadong mababa pa. Mabuti na lang at may oras pa para mapalakas ang sarili ko. Ang konsentrasyon ng dugo ng dragon, kumain ng Longzhuo. May pagkakataon na ma-activate ang natatanging skill. Ano ang tinatawag na Great War of Myriad Worlds?